Every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Kung hahatiin natin ang buong mundo sa dalawa, mahahati lang actually ito sa dalawang bagay. Una, yung mga naniniwalang may Diyos at yung mga naniniwalang walang Diyos. Doon sa mga naniniwalang may Diyos at sinisiyasat nila kung anong Diyos, maraming mga relihiyon ang ginagawa ang lahat. Nag-aayuno, pumupunta sa mga bundok, sinisiyasat nila ang tunay na Diyos. At doon naman sa isang banda, may mga tao na ayaw na nilang makilala ang Diyos at nanigas na kanilang mga puso dahil sa iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang mga katha tungkol sa kung ano talaga ang Diyos at kung ano ang ayaw nila sa Diyos. Dito sa ating pag-uusap ngayon, malalim natin pag-uusapan, sino nga ba ang Diyos? At ano nga ba ang maibibigay nito sa atin, lalo na ng mga naghahanap mismo ng Panginoon? Ito po ang ating pag-uusapan dito sa programang What Jesus Believes. At muli, makakasama natin si Pastor, patulungan tayo na pag-aralan ng mga bagay nito, Pastor. Maraming salamat muli, Pastor Bry, at kapanapanabik itong ating tatalakayin ngayon sapagkat ito'y may kinalaman sa Kadyosan. At kumusta po kayo, mga ginigiliw po namin, mga sumusubaybay ng programang ito. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At huwag po kayong bibitiw sapagkat ang ating paksa ang siyang madalas na pinag-uusapan at pinagdidibatihan at diskusyon ito ng maraming mga mananampalataya kung ano nga ba ang kalagayan ng pagka-Diyos o kaya yung tinatawag natin God. Pastor, bago po natin gawin yan, imbitahan po natin ang Diyos natin na siyang tumulong sa atin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, kayo po ay aming pag-uusapan at nais po namin, Panginoon, ipagpasakop ang aming isip at puso sa inyo. Hari nawa, Panginoon, maglagay po kayo ng tamang mga pananalita sa aming mga labi upang aming kayong maluwalhati at maipakilala sa pagkakataong ito ng aming palatuntunan. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehyo na kami makapagpahayag ng salitang ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, Pastor, tungkol po sa Kadyosan. Ang tanong ko po dito, Pastor, paano po ba natin makikilala ang Diyos? Sa atin bang sarili, meron ba tayong kakayanan para kilalanin ang Diyos? Dito sa iyong katanungan, Pastor Bry, ay ating pagbabasihan ng banal na kasulatan. Una sa lahat, itong mga pahayag ng pag-aaral na ito ay kinakailangan maging maingat din tayo sapagkat maraming mga tao ngayon nang nagkakamali din na kung ano ang kanilang iniisip tungkol sa Diyos. At ang Diyos ay di kayang saliksikin ng tao. Maliban nang ipahayag niya ang kanyang sarili sa tao kung handa ang tao na ganapin ang kanyang kalooban. At sa mga talatang aking bubuklatin ngayon, na sinusubaybayan ng ating mga kaibigan, magkakaroon sila ng tamang pangunawa at pagkaintindi hinggil sa papaano natin makikilala ang Diyos at meron bang posibilidad na siya'y makikilala. Sa Job 11:7, ganito ang pagkasulat sa banal na kasulatan. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Pagkatapos sa 1:7-17, kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili.
At kung ating papansinin ng Mateo 11:27, ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakilala sa anak kundi ang Ama, at sino may hindi nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So sa makatuwid, merong posibilidad na inihahayag ang ating mga talata hinggil sa kung papaano natin makikilala ang Diyos. At ang sabi ko nga kanina, ang Diyos ay di talaga kayang saliksikin ng tao. Maliban na ang Diyos mismo ang siyang magpapahayag ng kanyang sarili sa tao kung handa ang tao na ganapin ang kalooban niya. Kasi Pastor, napakaraming mga siyentipiko ngayon na hinahanap ang Diyos sa pamamagitan ng mga teleskopyo, ng mga microscope, at hindi raw nila makita ang Diyos. Paano nga ba ito, Pastor, nila makikilala? Ang paraan ng pagsasaliksik, hindi sa ganung paraan na ipinahayag ng ating mahal na Diyos. At dito ipinakita ng mga talata na ating binuklat na merong pagpapakilala na ibinigay sa atin kung sino ang Diyos. At dito sa una ay sa pamamagitan ng kalikasan. Kaya kung pagmamasdan natin ang ating mundo, ang lahat ng mga bagay na nakabitin doon sa kalangitan, ito mga bagay na nangyayari sa ating paligid. At pati yung mga maliliit na mga bagay, Pastor. Kung magbabasa ka o kaya manunood ka ng Discovery Channel, at saka yung mga bagay na may kinalaman sa mga iba't ibang klase ng hayop, maliliit at malalaki, ang kalikasan ay magsasabi na kung papaano inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Sapagkat ganito ang tala ng mga ibang mga talata sa Biblia. Awit 14:1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na magawa, walang gumagawa ng mabuti. Paano po, Pastor, naging mangmang ang hindi naniniwalang may Diyos? Unang-una sa lahat, hindi niya kinikilala na yung mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, sa kalikasan, merong dakilang designer. May disenyo, lahat. Hindi, Pastor, bigla na lang sumulpot, di po ba? Kaya nga nung mapanood ko, ang isa sa mga ginawang pagsasaliksik, hinggil sa mga ibon. Kahit tularan nila, hindi nila kayang gumawa ng ganong klase ng bilis kung paano sila mag-glide, kung paano sila lumipad, lalong-lalo na yung mga malalaking ibon. So dito, ibig sabihin, itinatanggi niya na yung mga bagay na yun ay meron talagang dakilang taga-design o yung disenyo noon ay meron talagang makapangyarihan sa lahat na naglatag ng mga bagay na yan. Kaya tinatawag na mangmang kasi maging yung kanyang paligid, hindi niya naiintindihan na hindi naman bigla o aksidente lamang lumitaw mga bagay na yan. So, hindi talaga sincero, Pastor, ang kanyang pagsiyasat sa Diyos. Kaya tinatawag silang mga mangmang. Ito pa ang talata sa awit 19:1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sipin mo, for how many years na naroon yung mga planeta, iba't ibang klase. Pero kailanman hindi nagkakabanggaan. Hindi dumating sa point na ito'y magkakaroon ng pagbangga sa isa't isa na ano pa't masisira yung isa o kaya magkakaroon ng malaking problema. At saka yung kaisipan, Pastor, na ang mundo'y nasa sa lugar na mabubuhay ang lahat ng nilalang. Pwede naman sanang lumampas siya at hindi na tayo mabuhay. At yun ay eksakto kung saan inilapat ng Panginoon Diyos ang ating mundo upang sa ganun, tayong mga buhay dito sa lupa, maging mga hayop, mga halaman, ay talagang pananatilihin ang buhay. Minsan, Pastor, naisip ko parang kawalang utang naman ng loob na pagkatapos na bigyan tayo ng Panginoon ng gitong biyaya, parang hindi pa natin makilala ang Diyos. At isa pang talata, Pastor Bry, dito sa Roma 1:20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa magitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. So ito, lahat ng mga bagay nito, dapat wala tayong may dadahilan na hindi paniwalaan ang Diyos sapagkat siya'y nagpapahayag
sa kalikasan. Sa madalit sabi, Pastor, sa panahon ng paghatol, walang makapagsasabi na, hindi ko po kasi alam, hindi po kasi kayo nakilala eh. Nagpakilala ng unang Panginoong Diyos Sa pamamagitan ng kalikasan. Ano pa po, Meron pang Pastor? ikalawa na kung saan ay nagpapakilala ang ating mahal na Diyos at ipinakikilala ang kanyang sarili sa magitan ni Kristo. Sa Juan 17:23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y inyong inibig, na gaya ko rin na inibig mo. So sa makatuwid, si Kristo ang siyang tagapagpakilala. Pakilala. At merong dalawang bagay lamang kung saan makikilala natin ang lubusan ng ating mahal na Diyos. At ito yung mga pahayag ng kalikasan at pahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Pastor, sino po ba ang Diyos na pinapakilala ni Kristo? Dito sa pagpapakilala ng ating Panginoon Jesucristo tungkol sa Diyos, unang-una ito'y nasulat sa wikang Hebreo na dapat natin maintindihan. Yung El at Elohim, na ibig sabihin ay Diyos, na nagpapakilala ng kapangyarihan. So, dapat makakuha natin ang ibig sabihin ng mga bagay na yan na kinuha sa original ng mga salita. At tapos yung Elyon, yung most high na mataas na kalagayan. At ito yung mga pahayag ng ating Panginoon. At isa pa yung Adonai, yung salitang Lord sa wikang English na kanyang pagnanais na makipagrelasyon. Ito po bang Diyos, Pastor, na binabanggit ng ating Panginoon Kristo? Ano po ba ang ginagawa ng Diyos samantalang siya ay nasaan yung Diyos? Una sa lahat, ito yung manlalalang. Ayon sa aklat ng Awit 24:1. Hindi na po natin yun bibigkasin pa sapagkat gusto natin na maging kabahagi mga taga-subaybay natin para kanilang matunghayan sa kanilang mga banal na kasulatan. Bukod sa manlalalang, Pastor Bray, ikalawa, siya'y manunubos at tagapagligtas. Batay yan sa aklat ng Deuteronomio 5:6 at ikalawang Korinto 5:19. At bukod sa siya'y manlalalang, manunubos at tagapagligtas, siya'y tagapagpanukala at tagapagpahayag nito. Yan ay masusumpungan sa Isaiah 46:10-11. At bukod siya manlalalang, manunubos at tagapagligtas at tagapagpanukala at tagapagpahayag nito, nagbibigay pangako. Deuteronomio 15:6. Sa makatuwid, itong lahat ng bagay na ito, bukod pa sa susunod ko pa sasabihin, nakikita na natin kung ano yung nangyari nung una na nandito yung mga gawain ipinakilala ng Diyos. Bukod sa nagbibigay ng pangako, ito'y nagpapatawad. Exodo 34, talata 7. At ito ang pinakamaganda at lagi natin idinidiin sa mga tao na nakikinig at nanunood, karapat-dapat sa pagsamba. Apokalipsis 14:6-7. Pastor, hinggil po doon sa likas ng pagka-Diyos. Ano po ba ang mga bagay na meron ng Diyos na sa Kanya lamang at mga bagay na pwede niyang kumbaga ibahagi o ilipat sa atin? Una sa lahat, yung tinatawag na mga attributes ng Diyos na sa Kanya lamang. Number one, yung buhay sa Kanyang sarili. So hindi tayo pwede magkaroon ng sa sarili nating buhay. Nakadepende lamang Nandun tayo sa doon sa Binibigay na Diyos. nagbibigay ng buhay. Ang Diyos ay hindi nanggaling ang kanyang buhay sa iba. Sa iba. Nasa kanya yun, ayon sa 1:5-26. At yung independente sa kalooban, Efeso 1:5. So hindi siya nakadepende sa kalooban ng iba. Sa kanya lamang din yun, na hindi kung saan kinuha, hindi katulad natin, tayo ay kumukuha, tumuhugot doon sa nagbibigay sa atin. At yung tinatawag na omniscient, okay? Ano po ibig sabihin ng omniscient? Na lahat ay kanyang nalalaman, ayon sa aklat ng Job 37:16. At yung tinatawag na omnipresent, yung naroon sa lahat, ibig sabihin, Nasa lahat ng dako. ay nasa lahat ng dako at tumutunghay siya sa lahat ng kanyang mga anak dito sa buong sanlibutan.
At ang isa, yung omnipotent. Lahat kaya. Ayon sa Daniel 4:17. So lahat ng mga attributes nito ay Hindi pwede magkaroon tayo. maging attributes ng tao. At siya lamang ang merong ganitong klase ng attributes sapagkat siya yung Diyos. Iniisip-isip ko, Pastor, talagang karapat-dapat siyang sambahin. Talagang, kumbaga, matakot talaga tayo sa Diyos kasi ito mga bagay, biro mo, alam niya lahat. Nasa sa lahat ng lugar siya. Hindi ka pwede makapagtago. Tapos lahat ng bagay, kaya niyang gawin. Meron pa bang pagdududahan tayo sa Diyos natin? Ano naman, Pastor, yung pwedeng mapa sa atin kung sakasakaling galing At sa sa kabila naman, Pastor Bry, doon sa bagay na hindi po pwedeng mapasa atin yung mga bagay, meron mga bagay naman na ibinigay sa atin. Kagaya po At na. naipadama sa atin. Ang unang-una sa lahat, yung mga attributes na po pwedeng nababahaging likas niya, ay number one, yung kanyang pagiging mapagmahal, yung pag-ibig. Ayon sa Roma 5:8, yung pag-ibig niya ay po pwede niyang ibahagi at sapagkat yun ang kanyang likas, po pwede niyang may padama sa atin. Yung pagkalingan niya, pagsuporta niya, paglingap niya sa isang tao. Pangalawa, yung biyaya, Roma 3:4. Ibig sabihin noon, po pwede niyang ipagtalob sa atin ang kanyang biyaya. In fact, nangyari na ito nung isinugo ang anak na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Pinako sa krus. Ang biyaya ay mga bagay na mga pagliligtas ng Diyos na ibinigay sa atin na hindi man natin deserve, pero ito ibinigay sa atin. At meron pa yung habag. Yung habag niya na ibinibigay sa atin, yung sa awit 145 verse 9, yung pagtitiis, 2 Peter 3:15, yung kabanalan, awit 99 talatang 9, yung katwiran, Ezra 9:15, yung hustisya. Kung hindi man tayo nakakaramdam ng hustisya dito sa lupa, ang Diyos ay ibibigay niya yung hustisya sa atin. Ito yung Apocalypse 22:12. At ang 1:5:20 ang sabi, katotohanan. Ito lahat, ang walong ito, ang po pwedeng may bahagi na likas na po pwede nating may pamuhay. Kaya pala, Pastor, nakakaramdam tayo minsan ng injustice sa ating sarili. Minsan alam natin na nagsisinungaling yung tao. Ito pala yung mga naibahagi niya sa atin. Pastor, ilan po bang Diyos talaga meron sa paniniwala ng mga Hudyo o doon sa lumang tipan? Dito sa Deuteronomio 4:35, merong talata sa banal na kasulatan na ipinapahayag ng wika, sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. So, iisa lang. At ito ang madalas na basahin ng ilang mga taga-suri din ng Biblia. At para lumabas na sa kanilang paniniwala, isa lang ang Diyos. At si Kristo'y hindi ipinapaniwala na siya rin ay Diyos. Pero yan ay tutunghayan din natin sa mga darating pang mga pag-aaral natin. So, ang Diyos pala ay iisa, Pastor. Ganun lang po ba ang pananaw ng mga Hudyo tungkol sa isang Diyos? Isang piraso lang po ba? Pero hindi doon natatapos Pastor Brian. Kaya dapat sinusuri talaga natin ang banal na kasulatan. Ang ikalawa sa Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So, atin. Bukod yung sinabing oneness, ito, dito sa talatang ito ay merong plurality. Ibig sabihin nung sabihin ng Diyos, lalangin natin, hindi naman manlalalang ang anghel. Wala sa ibang kausap dito kundi maliban ng Diyos din. Po. Nilalang din sila ng Diyos. Yung iba, pinapaliwanag ito na, di yung mga nasa paligid niya, expression ng Diyos na saksi sila na Sa sila'y makasumpong ng isang pangyayari na ang Diyos ay lumalalang. Pero magkaiba po yung ibig sabihin noon. Kaya hindi po maaaring gamitin na filosofiya yon. Dito manlalangan ang pag-nag-uusapan. Ang sabi niya, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So hindi siya nangungusap ng isa lang.
nangungusap siya ng tinatawag na plurality So, na sinasabi. Dito, Pastor, sa Old Testament, nalaman natin na ang Diyos pala ay iisa, pero may pluralidad dito. Ibig sabihin, hindi lamang siya ang kausap niya, meron din siyang iba. Ngayon, Pastor, sa Bagong Tipan, ano po ba ang paniniwala ng Biblia? Pero bago nyo sagutin yan, Pastor, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga paalala, mga testimonya makapagpapalakas sa atin. Maraming mga bagay na nagbigay sa akin ng doubt kung nandyan nga siya, kung totoo nga siya. Isang example nun, duman kami sa pamilya ko sa financial problems. Although dumadaan kami nun dati, pero hindi naman ganun kabigat nung time na yon. Sa sobrang bigat na nung problem, nag-isip na ako nun na kung meron ngang God, kung meron ngang Panginoon, at kung meron man, nakikinig ba siya sa mga panalangin ko. Time na yon, parang walang mga sagot na binibigay sa akin eh. Kaya talagang napakababa yung binagsakan ko sa buhay. Wala kaming matakbuhan, at lahat ng mga plano ko na kung may solusyon man sa problema ko, palaging dead end. There came a time na bumigay na ako, sabi ko, sige, siguro wala ngang ganitong totoong na Panginoon. Gagayahin ko na lang yung mga ginagawa ng mga iba dyan, na kahit hindi mabuti, kasi nakikita ko naman successful sila, gagaya na lang ako. Pero at the back of my mind, parang may pumipigil pa rin sa akin eh. So, parang sinasabi, mali yan, huwag mo gawin. There came a time na nag-level out yung faith ko. At ayun, hindi ko na siya kinakausap. So that time, nagkataon rin na tapos na yung namin, contract sa rent sa house namin. Nagre-rent lang kami. Naghanap kami ulit ng bahay dito sa Malolos. Originally, dito kami galing. So, sabi ko, sige, hanap tayo ng doon, baka meron. And the funny thing is, hindi ko intentionally bumalik sa kanya. Pero yung naganap dito, yung nangyari nung time na yon, yun yung nagbigay sa akin ng sign na parang, eto, binigay ko sa iyo to, bumalik ka sa akin. Well, in short, naghanap kami ng dito, ng place sa Malolos, na church. Ito nga, SDA Church. Sa paghahanap namin dito, at the same time, yun ang nagbigay sa akin ng lakas ulit na bumalik sa kanya. Kasi nakita rin namin yung bahay na hinahanap rin namin at the time na yon. So sabi ko, ganun pala yon, na pag siya yung inuna mo, bibigay sa'yo yung mga kailangan mo. At that time, sabi ko, wow, ang bigat na ito Parang in my face na, eto, kasi hinahanap mo ako, ayan, wala ka ng problema. Ito na yung apartment na hinahanap niyo. So, yun na nagbigay sa akin ng strength ulit na bumalik sa kanya. Na, oy, totoo pala yun na sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun nga nangyari sa akin, na siya inuna namin, hinanap namin siya. At the same time, nung nangyari yon, na-solve yung problema namin. So, isa lang yun sa mga, kumbaga. After nun, ito na kami. Kumbaga, in short, the rest is history. Andito ulit ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon na hanggang ngayon, kahit mayroon pa rin mga problema, nandun pa rin siya, tinutulungan kami. Ayan, Pastor, kanina nabanggit nyo sa Lumang Tipan, ang paniniwala nila ay iisa ang Diyos, pero yung iisang ito ay parabagang pamilya na hindi naman iisa, kundi ilang piraso naman meron sa pamilya. Ano naman po, Pastor, ang paniniwala sa Bagong Tipan? Naniniwala po ba sila sa Diyos na may ilang persona? Dito po sa aklat ng Mateo 28, talata 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa makatuwid bagay, may paniniwala din sa Bagong Tipan na bagamat iisa,
merong kalagayan sa pagiging pluralidad. At yun ay walang iba kundi ang tinutukoy na Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Parang natukoy na talaga yung tatlo, Pastor. Doon sa Old Testament, parang wala. Pero ngayon, talagang tatlo. At dito pa sa 1:1:5-7, at sa wikang Ingles ay babasahin natin ito. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. At alam naman natin, yung salitang word, yung verbo, doon sa 1:1, yun Si Kristo. yung nagkatawang tao. At yun ay tumutukoy kay Kristo. Sa makatuwid bagay dito ipinakikita sa wikang English that these three are one. One. So, yan, Pastor, marami pong nagtatanong sa ating mga tagapanood. Paano po nagiging tatlo yung isa? Kumbaga, paano naging tatlong Diyos na iisang Diyos? Paano po ba yung konseptong ito, Pastor? Yung karaniwan ngang kalituan ng mga tao ngayon, na may kinalaman sa kadyosan, iniisa-isa nila. O kaya 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pero sa atin, meron tayong nasaliksik sa banal na kasulatan na iisang Diyos pero tatlo yung persona. Katulad halimbawa ng pamilya. Isang pamilya, hindi nangangahulugan na isang tao. Kundi nandiyan yung tatay, nanay, mga anak. Isang bansa pero hindi ibig sabihin isang tao. So sa makatuwid na dito ay paglalarawan ng tinatawag na singular in form pero Plural yung meaning. plural in meaning. So kung mahirap man maunawaan ang mga bagay na ito, dadako tayo ulit sa banal na kasulatan at sapagkat doon merong sinasabi na yung tinatawag na Elohim, okay? Na dapat maintindihan ng ating mga kaibigan na nagbabasa ng banal na kasulatan. Kumbaga parang lang ito, Pastor, play of words. Kung makikita lang natin yung mga original na ibig sabihin nito, makikita natin na hindi pwedeng maging iisa lang ang Diyos na Elohim kasi ito may plural talaga na meaning. Ngayon, Pastor, ano po ba yung ultimate na para makilala natin talaga ang Diyos? Sa paano pong paraan natin higit na mas makikita ang pag-uugali ng Diyos? Dito po sa aklat ng 1:14-6, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa makatuwid, si Kristo na siyang isinugo dito sa lupa, ay siyang nagpapakilala na daan, katotohanan, at siya yung buhay. Ang sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, maliban sa Kanya. So sa lubos nating siya'y makilala, sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo, na siyang isinugo para magpakilala sa Diyos. So ibig sabihin, Pastor, kung gusto pa nating mas malalim na makilala ang kadyusan, talagang siyasatin natin yung buhay, yung mga pananalita at ugali ng ating Panginoon. Mga huling pananalita po, Pastor, sa ating pong mga tagapanood, ano po ang paanyaya nyo sa kanila na nagsisiyasat ng tungkol sa kadyusan? Mga kaibigan, marahil merong kalituan sa inyong mga isip ang paksang ito. Subalit napakadali lamang nating maunawaan at maintindihan. Hindi doon sa puntong titignan natin sa technical na bagay, kundi titignan natin kung ano ang mga hadikain ng Diyos para sa tao. Unang-una, atin hong tinalakay na siya yung manlalalang, siya ho yung manunubos at tagapagligtas, siya ho yung tagapagpanukala at tagapaghayag nito, at mga bagay na bukod doon ay meron pa rin siyang ibinigay na madama natin ang pag-ibig at siya yung nagbibigay ng habag at sa panahon na tayo ay nasa panahon ng pagsubok, siya pa rin ang siyang nagbibigay sa atin ng mga pagtitiis. Kahimanawari mga kaibigan, nakita natin na merong hangarin ang Diyos kung bakit ipinapakilala niya ngayon ang mensaheng ito para sa inyo. Maraming salamat po, Pastor. At bilang tugon sa mga pagkakilala natin sa Panginoon, ito po ang mga musika na dagdag na makapagbibigay sa atin ng pananampalataya sa atin pong Diyos.
In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves a solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves the solid rock. In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves the solid rock. Ayan, muli po tayong pinasigla at binigyan ng mas malakas na pananampalataya sa pamamagitan po ng mga awiting yan. At sa pagtatapos po nito, sasarahan po natin ito sa pamamagitan ng panalangin ni Pastor. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po muli kami na nahayag kayo sa magitan ng aming Panginoon Jesus at ipinamalas po ninyo sa amin ang inyong pong likas at ang mga bagay na inyong naipadama sa amin at pinagkaloob upang kami lalong mapalapit sa inyo. Sa magitan ni Kristo na ibinagkaloob niyo sa amin, naway matutunan po namin siyang mahalin upang ihatid kami sa aming pong Panginoon Diyos. Pagpalain po ninyo ang aming pong mga tagapanood at sumusubaybay ng palatuntunan ito, naway dalhin po ninyo sa isang kapayapaan ng pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po, Pastor, at maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig natin. Muli nating nakilala ang ating Panginoon at lalo pa nating ninais na siya sa atin ang tungkol sa pagka-Diyos. Ito po si Pastor Brian Tolentino, muling nag-iiwan ng kung ito ang paniniwala ng Panginoon Kristo at ikaw ay naniniwala sa Kanya, ito din ang iyong paniniwalaan. Hanggang sa muli, dito po sa programang What Jesus Believes.